Sa ilalim ng tahimik at madilim na gabi, napabuntong hininga si Leonayen habang naglalakad sa gilid ng kalsada. Muli na namang nabigo ang kanyang job interview, at sa hirap makahanap ng trabaho, napapatanong siya kung kailan babalik sa ayos ang kanyang buhay. Isa lamang siyang ordinaryong college graduate, at ito na ang ika-18 beses na siya ay tinanggihan. Naalala niya ang nangyari sa interview, ang malamig na pagtanggi ng interviewer na nagsabing ang hinahanap nila ay kayang magtrabaho ng 24 na oras, at ang hinihingi niyang sahod ay hindi tugma sa agresibong kultura ng kumpanya. Sa kabila ng lahat, iniisip niya ang kanyang kasintahan na laging nagbibigay sa kanya ng lakas. Palagi itong nandyan upang damayan siya, lalo na sa mga sandaling pagod at pinanghihinaan siya ng loob. Sa kanilang bahay, masuyo siyang pinapakain ng kanyang kasintahan, pinapabuka ang kanyang bibig habang nakangiti, tila pinapawi ang lahat ng kanyang pagod. Sa isip ni Leonayen, pilit niyang kinakalimutan ang problema at sinasabing huwag na isipin ang interview. Ngunit biglang naputol ang lahat nang mapansin niya ang isang sasakyang nakahinto sa gilid ng daan na may kakaibang ingay. Napahinto siya at dahan-daw ang lumapit, hanggang sa makarinig siya ng isang pamilyar na boses mula sa loob. Ang boses na iyon ay walang duda, pag-aari ng kanyang kasintahan, ngunit ang mga salitang kanyang narinig ay puno ng pagtataksil. Nang masilayan niya ang loob ng sasakyan, bumagsak ang kanyang mundo, dahil ang babaeng pinagkatiwalaan niya ay nasa piling ng ibang lalaki. Sa loob ng sasakyan, agad napansin ng babae si Leonayen sa labas at bahagyang napalingon habang sinasabing naroon ang kanyang kasintahan, ngunit sa halip na huminto, mas lalo pa itong nagpakasasa at itinulak na ipagpatuloy ang kanilang ginagawa, tinatawag pa itong parang laro na mas lalo niyang kinasabakan. Sa mga sandaling iyon, nanginginig ang kanyang kamao habang pilit tinatanggap ang katotohanang malinaw na ang pagtataksil na kanyang nasaksihan. Sa gitna ng kanyang pag-aalboroto, biglang tumunog ang kanyang telepono. Saglit siyang natigilan at agad itong sinagot nang makita na ang kanyang ina ang tumatawag. Nagtaka siya kung bakit tumatawag ito sa ganitong oras ng gabi. Halos pasigaw ang kanyang ina habang sinasabing hindi pa tapos ang operasyon ng kanyang pinsan at kailangan niyang magmadali papunta sa emergency room ng City Hospital. Kinabahan si Lam-ian at agad sumagot na papunta na siya at nagtanong kung ayos lang ba ang lahat. Sa gulat at pagmamadali, nahulog sa lupa ang cake na dala niya para sa kanilang anibersaryo. Walang lingon-lingon siyang tumakbo, ngunit sa kanyang isip ay nangako siyang hindi niya palalagpasin ang nangyaring pagtataksil. Sa pinakamalaking ospital ng lungsod, nananatiling kritikal ang kalagayan ng ama ni Lan. Lumabas ang doktor mula sa emergency room at ipinaliwanag sa ina ni Lan na ang kanyang asawa at apo ay parehong nahulog sa malubhang koma. Bagamat may bahagyang senyales ng pagiging stable, marami na ring katulad na kaso ang natanggap ng ospital kamakailan at hindi matukoy ng mga eksperto ang sanhi nito. Sinabihan ang pamilya na maghanda sa maaaring mangyari. Maya-maya ay dumating si Lam-ian at agad nagtanong kung nasaan ang kanyang ama. Umiiyak ang kanyang ina habang sinasabing bigla na lamang nag-collapse ang kanyang ama at pinsan at hindi na niya alam ang gagawin. Isang babae sa tabi nila ang nagsalita at ikinwento na ang kanyang anak ay bigla ring nawalan ng malay habang naglalaro sa computer. Sinubukan niyang i-report ang laro ngunit walang nangyari, at sinabi pa ng pulis na hindi nila kayang i-block ang server dahil nasa ibang bansa ito. Sa sobrang takot, sinira niya ang lahat ng gaming consoles, ngunit kinabukasan ay may bago na namang ipinadala sa kanilang bahay. Nagtaka si Lam-ian kung may kinalaman ang larong iyon sa nangyayari. Naalala niya ang sinabi ng kanyang ama noon tungkol sa bagong online game na sumikat matapos ilabas ang national server, isang larong may kakaibang sistema at napakaraming manlalaro. Sa pagnanais na kumita ng pera at matulungan ang pamilya, naisip ng kanyang ama na pumasok sa laro gamit ang virtual reality helmet. Habang hawak ni Lam-ian ang game helmet, napaisip siya kung anong sikreto ang tinatago ng larong ito na tila nagdudulot ng matinding koma sa mga manlalaro. Dahil dito, nagpasya siyang pasukin mismo ang laro upang hanapin ang sagot. Isinuot niya ang helmet at agad na pumasok sa mundo ng laro, kung saan lumabas ang mensaheng tinatanggap siya sa glorious na kompetisyon. Pagkaraan ng 5 oras, sa paanan ng Iron Bee Mountain sa labas ng Newbie Village, isang babaeng multo ang sumulpot at sumigaw na naghahanap siya ng lalaki. Hawak niya ang baril na nakuha mula sa starter pack, isang itim na baril na may dugo ng aso, na kayang makapinsala ng malaki sa mga halimaw.
Walang kahirap-hirap niyang natalo ang multo hanggang sa tuluyang maglaho ito, at nakakuha siya ng gantimpalang ginto at development points. Ipinaliwanag ng sistema na ang halimaw na iyon ay isang nilalang na nabuo mula sa galit ng mga inabandunang babae at karaniwang lumilitaw malapit sa mga panimulang lugar. Masayang napabulala si Lam Ian nang makakuha siya ng espiritual na bato na makakatulong sa kanyang paglago. Habang kinokolekta ang kanyang mga nakuha, napagtanto niyang kahit hindi pa niya lubos na nauunawaan ang laro, malinaw na kailangan niyang patayin ang mga halimaw upang lumakas. Ang paglabas ng nayon at pakikipaglaban sa mga bihirang halimaw ay tila tamang hakbang. Biglang kumidlat sa langit at tinamaan siya ng diretsyo, dahilan upang manginig ang kanyang buong katawan. Napasigaw siya sa sakit at galit, iniisip kung sinong salamangkero ang umatake sa kanya sa loob ng saklaw ng panimulang lugar. Pinagtatawanan ng kanyang katangahan sa paglabas ng nayon nang hindi pa mataas ang antas. Pinag-usapan pa nila na mas madaling kumita sa pagpatay ng mga baguhang manlalaro kaysa sa pakikipaglaban sa halimaw. Kabilang sa grupo ang mga kakaibang pangalan, at may isang babaeng tinatawag na Light of Love na napansin ang kanyang kagamitan at humanga rito. Ang leader nilang may ulo ng toro ay agad nagpasya na kunin ang gamit ni Lam Ian. Sa galit, sumigaw si Lam Ian at gumamit ng kanyang kakayahan upang pansamantalang hadlangan ang kalaban, ngunit sa huli ay pinili niyang tumakas dahil iyon ang pinakaligtas na paraan. Habang tumatakbo, napaisip siya na kung hindi siya naghanda at bumili ng mga kagamitan mula sa nayon, malamang ay napatay na siya kanina. Ngunit hindi pa doon natapos ang panganib. Bigla siyang inatake mula sa likuran ng isang matalim na liwanag na tumagos sa kanyang katawan. Bumagsak ng husto ang kanyang kalusugan at napagtanto niyang nasa kritikal na estado na siya. Ang babaeng Light of Love ay may hawak na asul na sandata at masayang nagpapasalamat sa kanyang kasama, ipinapakitang siya ang dating kasintahan na kanyang nahuli kanina. Nang makita ito, lalong nagngit-ngit sa galit si Lam Ian habang unti-unting bumabagsak sa lupa. Lumapit ang isa sa mga kalaban sa kanyang kinaroroonan at may pangungut siyang sinabi na wala na siyang matatakbuhan. Sa kamay ng batang amo, hindi lamang niya inaagaw ang kasintahan ng iba kundi pati ang kanilang kagamitan. Itinaas ng masamang si Kim ang kanyang espada at malamig na nagsalita na magmadali na itong mamatay dahil kukunin nila ang lahat ng ginto at espiritual na bato nito. At tuluyang bumagsak sa zero ang kalusugan ni Lam Ian. Sa kanyang nanghihinang pag-iisip, naitanong niya kung bakit ganito kasakit kung laro lang naman ito, ngunit ang nararamdaman niyang hapdi ay napakatotoo. Unti-unting lumabo ang kanyang paningin habang tinatitigan ang sarili niyang kamay. Sa sandaling iyon, napaisip siya kung iyon na ba ang dulo at kung papalapit na ang kamatayan. Biglang may dalawang magandang anyo ng babae ang lumitaw sa kanyang harapan, sabay silang tumatawag sa kanya bilang kanilang hari at nagmamakaawang magising na siya. Masaya nilang sinabi na sa wakas ay nagising na siya at matagal na nila siyang hinihintay. Nakita ni Lam Ian na nakaluhod ang dalawa sa kanyang paanan habang sa di kalayuan ay may isa pang babaeng papalapit. Namula siya sa pagkalito at napaisip kung bakit hindi siya napunta sa panimulang lugar ng laro kundi sa ganitong kakaibang sitwasyon, at kung sino ang mga babaeng ito na tila hindi ordinaryo. Biglang may isa pang babae ang sumulpot. Itinulak palayo ang dalawa at tinanong siya kung naaalala pa ba niya ito. Lumapit ito at nagpakilalang si Sudaji, sa kapabirong sinabi na sa wakas ay makakaligaw na siyang muli kasama siya. Nagreklamo naman ang babaeng may lila na buhok, sinabing noong nakaraang buhay ng kanyang Panginoon ay si Sudaji lamang ang laging pinapaboran, kaya hinihiling niyang sa pagkakataong ito ay siya naman ang payagang maglingkod. Samantala, ang babaeng may berdeng buhok ay kumuha ng salamin at masayang ipinakita ito sa kanya, sinasabing tutulungan siya nitong maalala ang lahat. Pagtingin ni Lu sa kanyang refleksyon, napalundag siya sa gulat. Agad niyang hinampas ang salamin at galit na nagtanong kung nasaan siya, kung sino-sino ang tatlong babae, at bakit siya napunta roon. Yumuko ang tatlo at ipinaliwanag na ang lugar na iyon ay ang libingan ni Zuan Yuan, at sila ang tatlong demonyong nagbabantay dito. Idinagdag pa nila na bago mamatay ang kanilang hari, sinabi nitong muli itong mabubuhay makalipas ang 1,000 taon, kaya matagal na nila itong hinihintay. Napaisip ang bida na marahil dahil sa isang bug sa laro, aksidente siyang naging si King Ju, at kung ganoon ay posible ring magkaroon siya ng maraming magagandang kasama. Humingi ng paumanhin ang babaeng may berdeng buhok at nagsabing handa siyang parusahan dahil sa kakulangan sa paglilingkod.
Sumagot naman si Leo na maaari siyang tumulong sa isang bagay. Sa isip niya, malamang ay mga NPC lamang ang mga ito, at bilang hari, hindi naman mali na mag-utos siya sa kanila. Muling nagsalita si Dodgy at sinabi na baka pagod siya mula sa muling pagkabuhay, kaya tinanong kung nais ba niyang maligo kasama siya. Dahil sa pananabik, sinabi ng bida na napakasaya niya roon at ayaw na niyang umalis pa. Pagdating nila sa ibang lugar, namangha siya dahil may hot spring na napapalibutan ng mga bulaklak ng peach. Sa kanyang harapan, nakita niya ang dalawang babae na masayang sumalubong sa kanya. Masaya si Doy sa kanyang pagdating at hinayaang mahulog ang tuwalya sa tubig. Napansin ni Leo ang banayad na amoy ng alak sa hot spring at naisip na hindi lang itsura kundi pati amoy ay napaka-realistic ng larong ito. Ipinaliwanag ni Dodgy na noong nakaraan niyang buhay, mahilig siyang maligo sa alak dahil nakakatulong ito sa kanyang enerhiya at cultivation. Hinimok siya nitong magmadali dahil naghihintay na ang lahat. Sabik na sabik, sinabi ni Luna ang ganitong setup ay nakakatulong sa pagpapalakas at nais niyang simulan agad. Sumagot si Dodgy na karangalan para sa kanila ang makasama siya. Idinagdag ng babaeng may lilang buhok na si Shin na nais din niyang sumabay, habang sinabi naman ng babaeng may berdeng buhok na bilang mabuting pinuno, dapat ay pantay-pantay ang lahat. Kaya sinabi ng bida na kung ganoon, sabay-sabay silang magsasanay. Sa isip ni Leo, kahanga-hanga ang tatlong ito at bawat isa ay may kakaibang dating sa kanya. Tahimik niyang hiniling na sana ay manatili pa siya roon ng mas matagal. At doon nagsimula ang kanilang internal cultivation. Makalipas ang ilang oras, lumitaw ang system message na bumabati sa kanya dahil na-unlock niya ang isang bagong class, ang Human Emperor. Napagtanto ni Lu na sa isang gabing pagsasanay pa lamang ay nakakuha na siya ng hidden class at bagong kakayahan. Dahil sa sobrang pagiging totoo ng lahat, nakaramdam siya ng matinding pagod. Hindi nagtagal, dumating ang babaeng may berdeng buhok at nagsabing may masamang nangyari. Dinala raw ni Shen Gangbao ang kanyang mga tauhan sa libingan ni Zuan Yuan at nais nitong harapin ang kanyang kapatid sa Xuan Palace. Ipinaliwanag ni Mei na hindi mapagkakatiwalaan si Gangbao dahil ipinagkanulo nito ang Celestial Kingdom at nakipagsanib sa mga demonic sects. Nagbabala siya na kapag nalaman nitong naroon ang kanilang Panginoon, hindi nila alam kung ano ang maaaring gawin nito. Agad namang sinabi ni Dodgy na gagamit siya ng concealment technique at hiniling kay Liu na maghintay hanggang sa makabalik siya mula sa palasyo. Pinayuhan siya ng babaeng may berdeng buhok na magmadali bago pa maghinala ang lalaki. Pagkaraan ng ilang sandali sa Xuan Palace, dumating si Dodgy. Sinalubong siya ni Gangbao at sinabing matagal na mula nang huli silang magkita. Lumapit si Dodgy at iginiit na ang trono ay nararapat lamang sa tunay na hari at hindi ito dapat lampasan. Sumabat ang isang gwardya at minamaliit siya, sinasabing isang simpleng fox demon lamang ang nangangahas kalabanan ang magiging hari ng demonic world. Tinitigan siya ni Dodgy at agad umatake. Pinigilan siya ng gwardya at hiniling na makinig muna sa sasabihin ni Gangbao. Huminto si Dodgy at inutusan itong magsalita na agad. Tumayo si Gangbao at sinabi na matagal nang naglaho ang kaluluwa ng emperador, ngunit nananatili pa rin ang damdamin ni Dodgy. Napansin din niyang hindi hamina ang lakas nito sa loob ng mahabang panahon, kaya nais niya itong mapasama sa kanyang panig. Ipinaliwanag niya na mula nang likhain ng Primordial Lord at ni Jiangzi ang isang online game na nagdadala ng mga tao sa isang maliit na mundo para sa pagsasanay, maraming talento ang napipiling umakyat sa Celestial Realm. Samantala, ang kanilang mga katawan sa totoong mundo ay pinapalitan ng mga puppet upang magpatuloy ang kanilang buhay. Dahil sa dami ng elemento at sobrang pagiging realistiko ng laro, milyon-milyong tao ang sumali. Ibinunyag ni Gangbao na nalaman niyang maaaring muling mabuhay ang mga manlalaro nang hindi naaapektuhan ang kanilang tunay na katawan. Ngunit dahil sa isang sabuatan, nabago ang sistema ng laro at naikonekta ang demonic world sa mundong iyon. Dahil dito, nagsimulang pumasok ang mga demonyo at magpanggap bilang mga karakter upang makuha ang essence ng tao. Kapag nangyari ito, ang katawan ng manlalaro sa totoong mundo ay nahuhulog sa koma. Ikinwento pa ni Gangbao na nakapagpadala na siya ng mga grupo sa mundong iyon at may mga taong naging biktima na ng mga demonyo. Iminungkahi niyang mas marami pang tao ang dalhin doon upang mas marami silang makuhang essence, mapalakas ang kanilang kapangyarihan, mabasag ang hadlang, at tuluyang pag-isahin ang tatlong mundo.
Narinig ng bida ang lahat at nabigla sa katotohanang hindi lang pala ito simpleng laro. Napagtanto niyang ang ilang NPC ay totoong mga demonyong nagtatago, kaya naisip niyang maaaring isa sa mga ito ang nakaengkwentro ng kanyang ama at pinsan. Sa huli, naalala ni Gang Bao ang sinabi ng emperador bago ito namatay, na babalik ito makalipas ang 1,000 taon, at ang mensaheng iyon ay ipinagkatiwala nito kay Doji. Nagtanong si Gang Bao kung may anumang bakas o palatandaan tungkol dito, at ipinagpatuloy ang paliwanag na napakahalaga ng essence ng Human Emperor. Kapag nakuha at nalunok ang kaluluwa nito, lubhang lalakas ang cultivation ng pinuno ng demonic sect. Kahit alam niyang may damdamin si Doji, pinilit niya itong unawain ang bigat ng sitwasyon. Sumagot si Doji na wala siyang napapansing kakaiba kamakailan, at kahit muling mabuhay ang emperador, wala na itong maaalala at hindi na babalik sa lugar na iyon. Sinabi ni Gang Bao na 1,000 taon na silang nakakulong sa libingan dahil sa Celestial Realm, at kung tutulungan siya nitong hanapin ang emperador, sisiguraduhin niyang mapapalaya sila. Pagkatapos nito, nagpaalam siya at sinabing magpapatrolya siya sa iba't ibang bahagi ng game map at hindi na magsasayang ng oras pa roon. Pagkaalis ni Gang Bao, agad bumalik si Doji sa libingan at pinalaya ang bida mula sa kanyang pendant. Sinabi niyang hindi niya hahayaang manipulahin pa ng halimaw na iyon ang larong ito, dahil kung mangyayari iyon, hindi lamang milyon-milyong manlalaro ang malalagay sa panganib kundi pati ang tunay nilang mundo ay maaaring masakop ng Demon World. Buo ang kanyang pasya na gamitin ang kapangyarihan ng Human Emperor upang hanapin ang kanyang ama at hadlangan ang sabuatan. Lumuhad ang 3 babae sa kanyang harapan at nangakong paprotektahan at paglilingkuran siya hanggang sa huli. Pagkatapos, inilabas ni Doji ang isang selyo at ipinaliwanag na isa itong artifact na tanging ang may dugong emperador lamang ang makakabukas. Inabot niya ito kay Liu at hiniling na suriin. Habang hawak niya ang bagay, napaisip siya kung ano ang laman nito. Inutusan siya ni Doji na bigkasan ang mga salitang, "Ako ang Human Emperor, buksan mo ang Jade Seal." Pagsambit niya nito, nagliwanag ang selyo ng kulay dilaw, lumutang sa hangin, at dahan-daang bumukas. Sa loob ay may isang kayamanan, isang espada, na ikinagulat niya. Ipinahayag ng sistema na nakakuha siya ng isang bihirang kagamitan, ang King's Jade, isang simbolo ng kanyang pagiging hari. Kinuha ni Lam Ian ang espada at may halong pagkadismaya niyang napansin ang kalawang nito. Ipinaliwanag ni Shim na ito ang Phoenix King Sword na dati niyang dala. Sinabi niyang napakalakas ng aura ng Phoenix Dragon Sword at kaya nitong durugan ang isang hukbo, ngunit nangangailangan ito ng maraming bihirang materyales upang tuluyang magamit. Nangako siyang ibibigay ang listahan ng mga kailangan. Napagtanto ni Liu na hindi pa niya ito magagamit sa ngayon, kaya kailangan muna niyang magpalakas at mag-level up habang may bisa pa ang kanyang buff. Bigla siyang niyakap ni Doji at malungkot na nagtanong kung aalis na ba siya agad, dahil matapos ang napakahabang paghihiwalay ay ayaw na niya itong mawala muli. Hinaplos ni Liu ang kanyang ulo at sinabing babalik siya palagi, at hiniling na maghintay ito ng maayos. Masayang sumagot si Doji na muli na naman niyang mapaglilingkuran ang kanyang hari. Sinubukan ng bida na bumalik sa Novice Village gamit ang teleport ngunit hindi ito gumana. Ipinaliwanag ni Shime na masyadong malayo ang lugar kaya hindi sapat ang normal na teleportation. Nagtaka siya kung paano siya magle-level up kung hindi siya makakaalis. Sinabi ng isa pang babae na ang Jade Seal ay may kakayahang mag-teleport, kailangan lamang niyang isipin ang pupuntahan. Hinawakan ni Liu ang selyo at nag-concentrate, at agad nagbukas ang isang portal sa itaas niya. Yumuko ang kanyang mga kasama at nagpaalam habang siya ay bumabalik sa Novice Village. Sa paanan ng bundok, sa loob ng Beginner Village, muling nagpakita si Lam Ian sa kanyang modernong kasuotan. Napabuntong hininga siya at nakaramdam ng ginhawa na nakabalik na siya, at naghanda na sana upang maghanap ng mga halimaw para magpalakas. Ngunit biglang dumagsa ang mga tao at sumigaw na sumapit na ang 12:00 ng tanghali at lumitaw na ang boss, kaya kailangan nilang magmadali. Nagtaka siya kung ano iyon. Isang babae ang sumigaw na tumabi ang lahat, at nang tumangala siya ay nakita niya ang isang napakagandang babaeng may pakpak na lumilipad pababa. Paglipad nito ay natapakan pa ang ilang tao, na ikinainis ng mga iyon, ngunit para sa bida ay nabighani siya sa ganda nito.
Naalala niyang ang pakpak na iyon ay isang napakabihirang item na nagpapabilis ng galaw at kahit maraming gumastos, iilan lamang ang nagkakaroon nito. Makalipas ang ilang sandali, nakita niya ang isang grupo na inaatake ang isang ginseng tree. Kapag napabagsak ito, magbibigay ito ng prutas na mahalaga sa cultivation. Pinanood niya ito mula sa malayo, iniisip na baka may bihirang drop ang boss ngunit nagpa siya munang maghintay. Lumitaw ang isang babae na may hawak na espada at sunod-sunod na umatake sa puno, kumpiyansang kaya niya ito kahit mas mababa ang kanyang level. Habang pinagmamasdan ito ni Lu, biglang nagkaroon ng bitek sa lupa sa likod niya at may ugat na lumabas, hinawakan ng kanilang mga paa at pinagdikit sila. Nagpanik si Leo sa nangyari. Habang sinusubukan niyang kumawala, napansin ng babae ang kakaiba at nagtanong kung anong bagay ang tumutulak sa kanya. Naiilang na sumagot si Leo na hindi iyon ang iniisip niya at nagkataon lang dahil sa galaw nila. Sa sandaling iyon, may lumitaw na ilang prutas ng ginseng sa tabi nila. Nagduda ang babae at agad ngang sumabog ang mga ito, nataman si Leo at nasira ang kanyang kasuotan. Sinubukan niyang kumalma at sinabi sa babae na isipin ang mga item na mayroon sila dahil paparating pa ang isa pang pagsabog. Sinabi ng babae na may phoenix feather siya na maaaring magligtas sa kanilang ngunit hindi niya magamit agad. Sinagot ni Leo na kaya niyang i-activate iyon. Gayunpaman, nadala siya sa sitwasyon at napansin pa ang mabangong amoy, dahilan para minas ang babae at paalalahanan siyang hindi iyon ang tamang oras. Pinakiusapan siya nitong gamitin na ang item. Hinayla niya ang kwintas gamit ang kanyang bibig at pinigilan siyang gumalaw. Sa gitna ng tensyon, mabilis niyang ginamit ang kakayahang squander precious resources at agad na pinaga niya ang phoenix feather, bagay na ikinagulat ng babae dahil alam niyang dapat ay may oras pa bago ito makast. Ngunit sa isang iglap, sumiklab ang napakalakas na apoy at lumitaw ang isang naglalagablab na phoenix na bumagsak sa kalaban, nagdulot ng napakalakas na pagsabog na tuluyang nagpaubos sa kanyang lakas hanggang sa umabot sa wala ang kanyang buhay. Sa paligid, napuno ng gulat ang mga nakasaksi habang hindi makapaniwala sa lakas ng atakeng iyon, sinasabing sa isang galaw pa lamang ay kayang pumatay at napakamahal pa ng ginamit na kayamanan. Ngunit sa gitna ng usapan, muling nagbago ang sitwasyon nang mapansin na ang dating patay na ginseng ay muling nabuhay at nag-anyong isang halimaw, sumisigaw habang lumalabas ang nakakakilabot na presensya nito. Dahil dito, agad nag-alala ang babae na may takdang oras lamang ang epekto ng kayamanan, ngunit kalmado siyang hinawakan ng bida at tiniyak na siya na ang bahala, saka siya hinayla palayo habang hinaharap ang napakalaking halimaw na handang muling umatake. Pinagtawanan siya ng iba dahil level 9 pa lamang siya at haharap sa boss. Naalala ng babae na nasa warehouse ang kanyang ibang gamit at handa siyang umatras kung kinakailangan. Hawak ang phoenix necklace, ngumiti ang bida at muling sumugod, inulit ang pag-activate ng phoenix. Tuloy-tuloy nitong sinunog ang puno habang nanunood ang lahat sa gulat. Pagkatapos ng matinding laban, tuluyan niyang natalo ang ginseng tree. Lahat ay namangha sa lakas ng item. Namangha ang babae dahil 3 beses niyang nagamit ang phoenix ng sunod-sunod. Sa malayo, pinagmamasdan siya ni Xiao at ang kasama nito, at nagbalak na nakawan siya dahil sa dami ng kanyang kayamanan. Samantala, nagdiwang ang mga tao sa paligid. May nakapansin na tila may kakaibang bagay sa kanyang bibig na nagpapabilis sa pag-activate ng mga item. Naisip ng babae na iyon marahil ang sikreto ng kanyang lakas. Sa kabilang banda, tinitingnan ng bida ang phoenix item hanggang sa bigla itong masira. Natarante siya dahil napakamahal nito. Biglang may mga babaeng lumapit sa kanya, tinatawag siyang bayani at gustong mapalapit sa kanya. Ngunit ang babaeng kasama niya ay may sariling plano. Iniisip niyang kung hahalikan niya ito, malalaman niya ang sekreto. Kaya mabilis siyang sumugod, itinulak ang iba, at bago pa makapagsalita ang bida ay hinalikan niya ito. Nabigla ang lalaki, at sa tagal ng kanilang pagkakahalik ay napahiga sila sa lupa. Sa huli, napagtanto ng babae na wala siyang nakuha, habang ang bida ay hinihingal at sinabing sasabihin lang sana niyang nasira niya ang kanyang phoenix necklace. Tumayo ang babae at sinabing hindi iyon malaking bagay, kahit na milyon ang halaga nito. Ipinaliwanag niyang nasira rin ang kanyang kagamitan dahil sa pagsabog kanina. Inanyayahan niya itong pumunta sa Baha Tower Auction House para makahanap ng kapalit. Nagulat ang bida at sinabing napakamahal ng mga bagay doon.
Hinawakan siya ng babae at sinabing pasasalamat niya iyon, at pagkatapos ay nagyaya siyang pumunta sa kanyang apartment upang magpalit ng damit. Sa loob-loob niya, hindi pa siya kontento, nawala na ang kanyang unang halik ngunit wala siyang nalaman, kaya determinado siyang alamin ang sikreto ng binata. Sa isip ng babae, buo na ang kanyang pasya, ngayong gabi, aalamin niya ang lahat ng sikreto ng binata. Pagdating nila sa kanyang tahanan, nagulat ang bida sa laki ng mansyon na matatagpuan sa VIP area. Pagpasok pa lamang, hindi niya napigil ang magkwenta sa isip, kung 1-to-1 ang halaga ng in-game currency, tiyak na milyon-milyon ang halaga ng lugar na iyon. Pagdating sa silid, agad siyang humanga sa ayos ng paligid at pabirong tumalon pa sa kama. Sinabi ng babae na marumi siya matapos ang laban kaya maliligo muna siya, at agad itong pumasok sa banyo. Naiwang mag-isa, napaisip ang bida kung paano siya napunta sa ganitong sitwasyon, at kung may ibig bang ipahiwatig ang babae sa kanya. Habang naliligo, masaya ang babae dahil naalala niyang nakabili siya ng isang kahon ng charm incense. Inilagay niya ito sa kanyang katawan at nagplano na kapag nawala ng malay ang lalaki, sa kanya hahanapin ang sikreto nito. Makalipas ang ilang sandali, bumalik siya sa silid at sinabing may oras pa bago ang auction sa Baha Tower kaya maaari muna silang magpahinga. Dahil sa sitwasyon, medyo nailang at sabik ang bida. Tinanong siya ng babae kung ayos na ba ang kanyang mga binti, at sumagot itong maayos na ang pakiramdam niya. Pagkatapos ay pabirong tinanong kung gusto niyang sumubok ng kaunti. Nang maamoy ng lalaki ang insenso, napalapit siya at hindi na napigilan ang sarili, kaya napasugod siya at niyakap ang babae. Nagtaka ang babae kung bakit hindi ito nawalan ng malay. Doon niya naalala ang nangyari kanina sa tindahan, humingi siya ng pampatulog, ngunit ang naibigay pala sa kanya ay isang mas malakas na uri ng pabango na may ibang epekto. Sa kasalukuyan, napagtanto niyang mali ang nabili niya. Sa halip na mawala ng malay ang lalaki, nadala ito sa matinding emosyon. Sa huli, napasabay na rin siya sa agos ng pangyayari. Kinabukasan, nakabalot sa kumot ang babae habang iniisip na wala siyang natuklasan, at lalo pang hamaba ang nangyari ng lampas 6 na oras. Humingi ng paumanhin si Liu, ngunit agad siyang sinaway ng babae at sinabing hindi sapat ang sorry. Ngayon, itinuturing na siya bilang bahagi ng Fang family. Kinuha niya ang isang manual at sinabi na bilang kapareha niya, dapat ay maayos ang landas nito, kung hindi ay may kapalit iyon. Pagkatapos ay sinabi niyang kailangan na nilang pumunta sa Baha Tower auction, ngunit bigla siyang napaupo sa sahig dahil sa panghihina. Nag-alala ang bida at nagtanong kung ayos lang siya. Sinisi siya ng babae sa nangyari, at bilang tugon ay binigyan siya ng isang card na may limit na 1 bilyon, sabay utos na umalis muna. Tinanggap ito ng bida, ngunit kalaunan ay nagulat sa laki ng limitasyon. Bumalik sa kama ang babae at sinabing maaari niyang bilhin ang kahit anong gusto niya habang siya ay magpapahinga. Habang naghahanda, naisip ng bida na hindi niya gustong umasa sa iba, ngunit alang-alang sa kaligtasan ng kanyang ama, pansamantala niya itong tatanggapin. Samantala, iniisip ng babae na malakas ang lalaki at kung magsasanay pa, magiging malaking tulong ito sa kanilang pamilya. Pagdating sa Baha Tower, napaisip si Lu na milyon ang bayad pa lamang sa pagpasok, at tila ibang mundo ito ng mga mayayaman. Napansin niya ang isang pamilyar na mukha, ang kanyang dating kasintahan kasama ang bago nitong partner. Tinukso siya ng lalaki at tinawag na pulubi, habang ang babae ay nagyabang na maswerte siyang napili niya ang bagong kasama. Hindi nagpatalo ang bida at sinabi niyang ipapakita niya kung ano ang tunay na kayamanan. Nang hingan siya ng patunay na may sapat siyang pera, naisip niyang kailangan niyang gamitin ang card ngunit balang araw ay babayaran niya ito. Pinagtawanan siya ng dalawa, at nagbanta pa si Xiao na kakain ito ng dumi kung makakapasok siya. Ngunit nang ipakita niya ang card, nagulat ang lahat. Sinuri ito ng gwardya at napatunayang totoo, kaya pinapasok siya sa VIP area habang napahiya ang dalawa. Sa loob ng auction hall, tahimik na nakaupo ang bida habang malalim na iniisip ang mga narinig niyang balita tungkol sa mga bihirang cultivation methods at treasures na ina-auction buwan-buwan, pakiramdam niya ay kakaiba ang mangyayari sa araw na iyon. Sa paligid niya, may ilang taong nagbubulungan at nagdududa, iniisip na maaaring ninakaw lamang niya ang kanyang card dahil hindi sila makapaniwalang may tulad niya na may ganoong kakayahan. Ilang sandali pa, lumitaw ang madam ng Baha Tower at inanunsyo ang pagsisimula ng auction,
saka ipinakita ang isang Ice Jade Incense Cauldron na may kakayahang agad magpagaling ng 50% ng kalusugan kapag ginamit sa labanan, kaya mabilis na nagsimula ang matinding bidding. Isa-isa itong tumaas mula 1 milyon hanggang umabot sa 2 milyon, habang isang mayamang lalaki ang nagyabang na bibilhin ito bilang regalo sa kanyang kasintahan at sabay pang nilate ang iba na hindi kayang bumili ng disenteng regalo. Hinamon pa niya ang sinumang gustong makipag-agawan sa kanya, ngunit nanatiling kalmado ang bida at biglang tinaasan ang halaga sa 4 na milyon sa isang iglap, dahilan upang mabigla ang lahat at mapaisip kung gaano kalaki ang kanyang yaman bilang isang black gold card holder. Dahil dito, lalong nagalit ang mayabang na lalaki at nagbanta na hindi magandang ideya ang makialam sa mga tulad nila. Ngunit huli na ang lahat ng bumagsak ang martilyo at tuluyang maibenta ang kayamanan sa halagang 4 na milyon. Matapos maibenta ang naunang item, agad na ipinagpatuloy ng madam ang auction habang ibinibigay sa bida ang kanyang napanalunang kayamanan, at sa kanyang isip ay napagtanto niyang sulit ang 4 na milyon dahil kaya nitong magpagaling kahit sa gitna ng labanan at maaari pa niyang gamitin ng sunod-sunod. Sa kabilang banda, may mga taong lihim na umaasa na napansin sila ng bida matapos ang naging eksena, ngunit hindi niya ito pinansin at nanatiling kalmado habang nagpapatuloy ang bidding ng mga sumunod na items na para sa kanya ay wala namang gaanong halaga. Nang sumapit ang huling item ng araw, agad nagbago ang atmosphere nang ipakilala ang 9 Luminaries Azure Dragon Robe, isang napakalakas na kagamitan na gawa sa pinonggintong hibla at may kapangyarihang galing sa Dragon Bones, na nagbibigay ng napakataas na pisikal at magical na lakas sa sinumang magsusuot nito. Agad itong ikinagulat ng mga tao dahil napaka-versatile nito at maaaring gamitin ng parehong mandirigma at mage, kaya hindi nagtagal ay nagsimula ang matinding bidding mula 3 milyon pataas. Isa-isa itong tumaas habang ang mayabang na lalaki ay muling sumali at walang pag-aalinlangang nagtaas hanggang 5 milyon, sabay pang pangungutya sa bida at pag-aakalang gumagamit lamang ito ng ninakaw na card. Sa gitna ng matinding bidding, lalo pang uminit ang buong auction hall habang pinupuri ng ilan ang walang pakundangang paggastos ni Chow. Ngunit sa isang iglap ay natahimik ang lahat nang biglang magtaas ang bida at walang emosyon na binanggit ang halagang 10 milyon. Agad nagulat ang lahat sa biglaang pagdoble ng presyo, pati ang madam at ang mga manunood ay hindi makapaniwala sa kanyang ginawa, habang si Chow ay napangiwi sa galit at hindi matanggap ang pangyayari. Umalangaw-ngaw ang bulungan sa buong lugar, may mga hindi makapaniwalang tila ba nagtatapon lamang ng pera ang mga kalahok, habang ang iba naman ay agad na nakakita ng pagkakataon at nagsimulang ituring ang bida bilang isang malaking isda na hindi dapat palampasin. Sa huli, walang sinumang naglakas loob na higaitan pa ang alok kaya tuluyang ibinagsak ang martilyo at naibenta ang item sa halagang 10 milyon. Sa kabila nito, nanatiling kalmado ang bida at bahagyang ngumiti, tila ipinapakita na para sa kanya ay isa lamang itong simpleng laro, habang sa likuran niya ay kita ang galit at pagkadismaya ni Chow na hindi matanggap na nalampasan siya. Ngunit sa kabila ng kanyang pagkatalo, lihim niyang pinag-isipan kung paano babawi, habang ang kanyang kasamang babae ay tila mas lalong naakit at nagpakitang balak pang lumapit muli sa bida sa hinaharap. Sa loob ng changing room ng Baohua Tower, tahimik na humanga ang bida habang suot ang 9 Luminaries Azure Dragon Robe, ramdam niya ang gone at lakas nito na tila perpektong bumagay sa kanya. Ngunit agad na nabasag ang katahimikan nang pumasok ang kanyang dating kasintahan, bakas sa mukha ang pagsisisi habang pilit na lumalapit at humihingi ng isa pang pagkakataon. Sa harap niya, hindi napigilan ng bida ang bahagyang ngiti at malamig na tanong kung bakit siya bumalik, lalo na at siya mismo ang piniling sumama kay Jin Chow noon. Sa kabila nito, nagpatuloy ang babae sa paglalamang at paglapit, humihingi ng tawad at sinusubukang ayusin ang lahat sa pamamagitan ng matatamis na salita at mapang-akit na kilos, umaasang mapapalambot niya ang puso ng bida. Ngunit sa likod ng kanyang maamong anyo, malinaw sa kanyang isip ang tunay niyang balak, na manipulahin ang sitwasyon at makuha ang black gold card ng bida upang makuha ang kayamanan at status na matagal na niyang hinahangad. Naalala niya ang mga babaeng kasama niya ngayon at napagtanto niyang mas mataas na ang kanyang narating. Kaya malamig niyang tinanggihan ang babae at ipinunto na sa loob ng 3 taon, ni minsan ay hindi siya nito pinagbigyan, palaging sinasabing maghihintay hanggang kasal. Ngunit kay Jin Chow, iba ang naging trato nito. Sa sandaling iyon, may kumatok sa pintuan ng locker room at nagtanong kung bakit napakaingay. Nagulat si Lu nang makita na ang dumating ay ang mismong madam ng Bao Tower.
Lumapit ito at mahinahong nagtanong kung may oras ba siyang makausap mamayang gabi. Iwas ang tingin ng bida ngunit hindi maitago ang kanyang excitement sa alok. Samantala, nakahandusay sa sahig ang kanyang dating kasintahan at tahimik na pinapanood ang dalawa. Walang pag-aatubili, sinipa siya ng madam at malamig na sinabi na ang tulad niyang karaniwan ay dapat makontento na lang sa paglilinis ng banyo ng tower. Sa parehong sandali, dumating si Chiao kasama ang ilang gwardya at inakusahan ang bida na manloloko. Inutusan si Leo na makipagtulungan at ibigay ang kanyang card para masuri. Ibinigay niya ito, habang sa isip ay tinatawag si Miss Hang upang iligtas siya sa anumang gulo. Habang pinagtatawanan siya ng dalawa, ibinalita ng gwardya na lihayti mo ang card at nakapangalan nga kay Lu. Nakahinga ng maluwag ang bida at tahimik na nagpasalamat kay Miss Hang sa tamang oras na pag-ayos ng impormasyon. Bago umalis, binalaan ng gwardya si Chiao na kung magpapatuloy ito sa paninira, haharap ito sa investigasyon. Naiinis, tinanong ni Chiao kung paanong ang tulad ni Lu ay nagkaroon ng ganitong card. Ngumiti ang bida at sinabing natutuwa siyang makita itong nagagalit. Sa sobrang galit, hinugot ni Chiao ang kanyang espada at nagbantang papatayin siya. Hindi naman umatras ang bida at sinabing gusto niyang subukan ang bago niyang kagamitan. Ngunit bago pa man magsimula ang laban, hinampos ng madam si Chiao gamit ang kanyang pamaypay at mahigpit na pinagbawalan ng anumang gulo sa loob ng bawat tower. Napilitan si Chiao na umatras, at bago pa sila makapagsalita ng kanyang kasama, parehong sinipa palabas ng madam. Pagharap sa bida, sinabi ng madam na may utang na loob na siya rito at tinanong kung paano niya ito babayaran. Nagpasalamat si Lu at nag-alok na ilibre siya ng hapunan, ngunit tumanggi ito at sa halip ay inanyayahan siyang pumunta sa kanyang silid para mag-usap. Nag-alinlangan ang bida, iniisip ang nangyari noong nakaraang gabi at ang posibilidad na mapagod muli, pati na rin ang pag-aakalang may asawa ang babae. Bahagyang nasaktan ang madam at tinanong kung iniisip ba niyang matanda na siya. Lumapit ito at bamulong, ipinapakitang mas marami pa siyang kayang gawin kaysa sa inaakala. Nataranta ang bida at sinubukang umiwas, ngunit pinigilan siya ng babae at hinayla sa isang halik. Habang ginagawa iyon, sinusubukan niyang alamin ang lihim na sinasabing nasa kanya. Napansin ni madam ang kakaibang lasa at agad niyang sinabi na pamilyar ito sa mga elder sisters, ngunit hindi naman sila nakulong sa Xuanyuan Tomb kaya nagduda siya na kung may bakas dito. Tiyak na may pinanggalingan pa ito sa ibang lugar. Dahan-dahan siyang lumuhad sa harap ng bida at hinayla siya pababa upang paupuin habang may mapang-akit ng ngiti, sa kamalambing na inalok na tulungan siyang mag-relax. Sa sandaling iyon, napagtanto ng bida ang kakaibang sitwasyon at hindi mapigilan ang reaksyon, tila hindi makapaniwala sa nangyayari sa harap niya. Habang papalalim ang eksena, lalo pang nakumpirma ni madam ang hinala at sinabi na ang lasa ay malinaw na mula sa mga elder sisters, kabilang sina Sister Hu at Sister Wang, dahilan upang lalo siyang mag-isip kung sino ang maaaring nagdala nito sa lugar na iyon. Samantala, napapaisip ang bida kung ganito ba talaga ang buhay ng mayayaman, habang si madam ay tuluyang nangganyo sa ideya na tanging si Emperor Xin lamang ang maaaring magkaroon ng ganoong mga kasama sa kanyang paligid. Sa huli, hindi na kinaya ng bida ang sitwasyon at sumuko sa sobrang tensyon, kasabay ng matinding emosyon na tila sumabog na parang paputok sa kanyang isipan. Makalipas ang sandali, kumalas siya at tinanong ang bida kung ano ang pakiramdam. Halos manginig si Leo at aminadong labis siyang namangha. Inabot sa kanya ng babae ang isang cellphone at sinabing maaaring kailanganin niya iyon para sa komunikasyon, at maaari na niya itong kontakan anumang oras dahil si Chingguyao ay laging handang tumulong. Namangha ang bida dahil may mga cellphone pala sa mundong iyon, akala niya ay puro talisman pa rin ang gamit. Ngumiti ang babae at sinabing matagal nang lipas ang ganoong paraan, dahil ngayon ay ginagamit ang teknolohiya para sa malayuang komunikasyon at telepathy naman sa malapitan. Yakap siya nito at inalok pang turuan ng telepathy. Biglang nagliwanag ang Jade Seal ng emperador sa harap niya, dahilan para makumpirma ng babae na siya nga ang muling isinilang na emperador. Inabot niya ang isang storage ring at ipinaliwanag na mas ligtas itago roon ang mga gamit tulad ng cellphone. Nagpasalamat ang bida at tinanggap ito. Habang nag-uusap sila, naalala ng babae ang kanyang kapatid na matagal nang nakakulong at ang hirap na pinagdaanan ng kanilang pamilya. Naisip ng bida kung may kaugnayan ba siya kay Shen Gongbao,
ngunit agad siyang pinakalma nito at tiniyak na hindi siya pagtataksilan. Nagulat siya nang mapagtantong nababasa nito ang kanyang iniisip. Binalaan siya na maging maingat dahil ang mga malalakas ay kayang sumilip sa isipan ng iba. Upang maibsan ang tensyon, pinuri siya ng bida sa iba't ibang paraan. Namula ang babae at sinabing hindi siya katulad ng inaasahan niyang emperador, at nagbiro kung nagbago na ba ito sa tagal ng panahon. Ngunit agad siyang naging seryoso at pinaalalahanan siyang mapanganib ang lugar. Inabot niya ang isang aklat tungkol sa landas ng mortal at hinikayat siyang matuto mula rito. Nagpasalamat ang bida at nagtanong kung maaaring bumili ng impormasyon sa tower dahil nais niyang malaman ang kalagayan ng kanyang ama at pinsan. Kinumpirma ng babae na posible iyon at sinabing ipapadala niya ang kahilingan, at malamang ay may sagot sa loob ng ilang araw. Muli siyang nagpasalamat at nagpaalam, sinasabing magpapatuloy siya sa cultivation upang hindi na makaabala pa. Sinabi ng babae na kung siya lang ang masusunod, mas matagal pa sana siyang nanatili dahil inaasahan niyang magkasama sila buong gabi. Biglang may isang pandak na lalaki ang sumulpot at nagtanong kung maaari ba siyang samahan nito hanggang gabi dahil marami raw siyang oras. Naiinis, tinanong siya ng babae kung hindi ba ito napapagod. Nagpilit ang lalaki at inalok pa siya ng kayamanan ng kanyang ninuno kapalit ng kanyang oras. Dahil sa inis, may isinubo ang babae sa kanya, at habang tinitikman iyon ay napansin ng lalaki na medyo maalat at nagtanong pa kung ayos lang ba siya. Galit na galit, pinalayas siya ng babae. Sa likod ng eksena, napansin ng bida ang kakaibang detalye sa nangyari. Makalipas ang ilang sandali, palabas na ng tower ang bida nang tawagin siya ng pandak na lalaki at pinahinto. Paglingon niya, naisip niya kung napansin ba nito ang nangyari kanina. Lumapit ang lalaki at sinabing kahit isa lamang siyang mortal, nagawa niyang mapasunod si Sister Chingchu. Inisip ng bida kung hahamunin ba siya nito, ngunit bigla na lamang siyang hinawakan sa kamay. Halos umiiyak, tinanong siya kung paano niya nakuha ang loob ng babae at kung may sikreto ba siya. Napailing ang bida at naisip kung sira ba ang ulo ng lalaking iyon. Tumalikod siya at sinabing wala siyang oras dahil kailangan niyang mag-level up. Ngunit kumapit ang lalaki sa kanyang binti at nakiusap na turuan siya, dahil mas mahalaga raw iyon kaysa pangangaso ng halimaw. Ipinakilala ng lalaki ang sarili bilang miyembro ng Chang'an sect at sinabing marami silang resources para sa cultivation. Naalala ng bida na kilala ang grupong ito bilang black market, at malaking tulong kung magiging kakampi niya ito. Kaya sinabi niya na kung gusto talaga nitong malaman ang sikreto, kailangan nitong magbayad. Agad namang naglabas ang lalaki ng iba't ibang bihirang item at inalok ang mga ito bilang kapalit. Sa isip ng bida, inaasahan na niya ito at alam niyang mahalaga ang mga iyon. Ipinaliwanag pa ng lalaki ang gamit ng bawat isa at naghintay ng sagot. Kinuha ng bida ang pagkakataon at inabot ang isang aklat na naglalaman ng iba't ibang teknik sa pakikipag-ugnayan ng lalaki at babae. Ipinaliwanag niyang nakakatulong ito sa pagpapalakas ng katawan at isipan. Masayang tinanggap ng lalaki ang aklat at matapos itong silipin ay agad na naniwalang napakahalaga nito. Habang palihim na umaalis, napangiti ang bida dahil naisulat niya roon ang lahat ng natutunan niya at maaari pa siyang lumakas. Sa isang kagubatan, napalibutan siya ng mahigit 100 forest wolves. Handa na siya gamit ang kanyang bagong kagamitan at buong kumpiyansang sumugod. Sa bawat galaw, sunod-sunod niyang napabagsak ang mga halimaw hanggang sa isang atake na lamang ay nalinis ang paligid. Lumabas ang system message at binati siya sa pag-abot ng level 20. Umupo siya at sinuri ang sitwasyon, napagtantong malaki ang naitulong ng mga item mula sa pandak na lalaki. Ngunit naalala niyang wala pa rin siyang class kaya nagpasya siyang pumunta sa main hall. Pagdating doon, tinanong siya ng attendant kung ano ang kailangan niya. Sinabi niyang umabot na siya sa level 20 at nais magpalit ng class bilang warrior. Sinubukan ng attendant ngunit nabigo. Sinubukan niyang maging swordsman ngunit muli itong hindi gumana. Humingi ng paumanhin ang attendant at ipinaliwanag na hindi niya natutugunan ang requirements. Hindi makapaniwala, umalis ang bida at iniisip kung may kinalaman ito sa kanyang pagiging emperador. Nagpasya siyang bumalik sa libingan upang magtanong kay Doji. Pagdating niya, napansin niyang bumalik ang kanyang anyong emperador. Masayang sinalubong siya ni Doji at sinabing namimiss siya.
Ipinaliwanag niya na bumalik siya upang i-refresh ang kanyang lakas at nagtanong kung bakit hindi siya makapagpalit ng class. Sinabi ni Doji na dahil sa kanyang dugong imperial, hindi siya maitutulad sa karaniwang tao. Dagdag pa nito, maghahanda siya ng isang spiritual fruit na magpapataas sa kanyang limitasyon, ngunit kailangan niyang magpigil sa loob ng 3 araw. Nagpasalamat ang bida sa tulong. Lumapit ang isa pa niyang kasama at sinabing namimiss din siya at handa siyang pagsilbihan. Ipinayo ng isa pa na huwag siyang magpabor ng isa lamang kundi pantay-pantay ang pagtrato. Ipinakita ni Doji ang isang espesyal na artifact na ginawa nila habang wala siya. Naging interesado ang bida at sinundan siya. Sa harap niya ay isang kumikinang na pulang kama. Ipinaliwanag ni Doji na makakatulong ito upang mapabilis ang kanyang cultivation ng 2 beses. Bahagyang nahiya ang bida ngunit napagtanto ang halaga nito, kaya agad itong kinilala ng bida bilang isang mahalagang kayamanan. Kasunod nito, inakay siya ni Sudaji papasok habang dahan daw ang inaalis ang kanyang kasuotan, at pagdating sa loob ay sinalubong siya ni Huzaimi at ng isa pang kasama, handang makipag-cultivate sa kanya. Sinabi ng bida na hindi tulad ng iba na gumagamit ng potions para makakuha ng buffs, siya ay lumalakas sa pamamagitan ng meditation. Ngunit agad itong sinagot ni Sudaji at Huzaimi na ang gagawin nila ay isang multi-cultivation technique na silang tatlo mismo ang naghanda para sa kanya. Ipinaliwanag pa nila na makatutulong ito upang maasa ang 9 na acupoints ng katawan at mas mapadali ang pag-absorb ng essence mula sa langit at lupa. Ipinaliwanag ni Huzaimi na ang essence ay katulad ng experience points kaya mas mararamdaman ng hari ang bilis ng pag-level up, ngunit binanggit din niya na bilang isang mortal, kailangan muna nitong maabot ang mas mataas na antas bago tuluyang makapasok sa landas ng pagiging immortal. Sa gitna ng usapan, dahan-dahan siyang lumapit at niyakap ang bida, habang sinasabing sisimulan niya sa paghasa ng mouth acupoint, at walang pag-aatubiling inilapit ang sarili upang isagawa ang proseso. Kasunod nito, sumali si Sudaji at ang babaeng may berdeng buhok, na sabay na nag-alok na tumulong sa paghasa ng iba pang acupoints, at iminungkahi na gawin ito ng sabay-sabay upang mas maging epektibo. Sa isang iglap, nawalan ng balanse ang bida at napahiga habang napapalibutan ng tatlo, hindi makapaniwala sa nangyayari habang unti-unting dinadala sa proseso ng kanilang cultivation technique. Habang tumatagal, ramdam niya ang kakaibang epekto ng kama na nagpapalakas sa kanyang katawan, at sinabi niyang tila lumalakas ang kanyang mga kidney dahil sa enerhiyang dumadaloy. Ipinaliwanag naman ni Sudaji na ang Tune and Phoenix Bed ay ginawa mula sa 999 na kidney ng mga lalaking demonic beasts bilang core, kaya kahit sinong humiga rito ay kayang tumagal ng 24 na oras nang hindi napapagod. Sa huli, muling lumapit si Sudaji at sinabing siya naman ang tutulong sa paghasa ng water acupoint, habang ang babaeng may berdeng buhok ay nag-alok na siya ang bahala sa isa pang acupoint. Habang nagpapatuloy ang proseso, lalong lumalim ang epekto ng cultivation at hindi napigilan ng bida ang kanyang reaksyon sa kakaibang sarap ng enerhiyang dumadaloy sa kanyang katawan. Agad namang sinabi ni Huzaimi na hindi pa ganap na nahahasa ang mouth acupoint kaya kailangan pa nilang ipagpatuloy ang proseso, at sa isang iglap ay nagpatuloy ang kanilang ginagawa hanggang sa biglang sumabog ang enerhiya sa loob ng silid. Kasabay nito, sunod-sunod na lumitaw ang mga indikasyon ng pag-usad ng kanyang cultivation habang sabay-sabay na nahahasa ang iba't ibang acupoints, kabilang ang mouth, water, at anemone acupoints. Lumipas ang ilang sandali at biglang sumiklab ang isang malakas na liwanag na bumalot sa buong silid, habang ang katawan ng bida ay unti-unting nagbago at napuno ng mas matinding kapangyarihan. Sa gitna ng nagliliwanag na enerhiya, tuluyang nag-upgrade ang kanyang secret technique sa mas mataas na antas, na nagdulot ng dobleng bilis ng kanyang training sa loob ng 72 oras. Sa huli, matapos hamupa ang lahat, nakatayo ang bida na puno ng lakas habang binabati siya ni Sudaji, Huzaimi, at ng babaeng may berdeng buhok sa matagumpay na paghasa ng 3 acupoints. Matapos ang matagumpay na cultivation, hindi napigilan ng bida ang kanyang saya habang sinasabi niya ngayon lamang niya naranasan ang ganitong klaseng lakas at pakiramdam na tila wala siyang katapat. Ipinaliwanag naman ni Sudaji na dahil nahasa na ang 3 pangunahing acupoints, handa na rin ang mga pamamaraan para sa natitirang bahagi ng kanyang cultivation. Ilang sandali pa, may kumatok at pinapasok ang isang bagong babae na agad nagpakilala bilang si Niu Tiantian,
ang nakababatang kapatid ng Bull Demon King at isang disipulong kanilang inalagaan, at tiniyak ni Sudoji na mapagkakatiwalaan ito. Bahagyang nagulat ang bida sa kanyang itsura, ngunit agad namang pinakalma ni Sudoji ang sitwasyon at hinikayat ang dalaga na huwag mahiya, sapagkat ang mapansin ng kanilang hari ay isang biyaya, at mula sa sandaling iyon ay itinuring na nila siyang kapatid at hindi na lamang bilang alagad. Ipinaliwanag din na ipagkakatiwala kay Niu Tiantian ang pagsasanay ng ice technique, at binigyang diin na mahalagang kayamanan ang gatas para sa prosesong ito kaya kinakailangan niyang maglingkod ng buong puso sa hari. Tahimik namang sumunod ang dalaga at tinanggap ang utos. Sa huli, nagpasya sina Sudoji at ang iba pang kasama na umatras upang bantayan ang paligid. Iniwan ang bida kasama si Niu Tiantian, at sa sandaling magsara ang pinto. Maingat na lumapit si Niu Tiantian at nagpaalam na siya na ang magpapatuloy sa paghasa ng Ayaku Points ng hari, at walang pag-aalinlangang pumayag ang bida habang tinatawag siya bilang Sister Niu. Kitang-kita sa dalaga ang kaba at pagkamangha dahil hindi niya inaasahang magiging magalang ang hari sa isang tulad nilang Demon Cultivator, ngunit nangako siyang gagawin ang lahat upang makatulong. Dahan-dahan siyang yumuko at nagsimulang isagawa ang proseso, habang sinasabi na paparating na siya, at sa sandaling iyon ay inilabas ang espesyal na likidong gagamitin sa cultivation. Agad na naramdaman ng bida ang kakaibang sensasyon sa kanyang mga mata, tila may pumapasok na enerhiya na basa at matamis ang pakiramdam, dahilan upang mapabulalas siya sa kakaibang sarap ng karanasan. Ipinaliwanag ni Niu Tiantian na kung magugustuhan ito ng hari, handa pa niya itong ibigay ng higit pa matapos makumplito ang proseso. Habang tumatagal, mas lalong lumalakas ang epekto, hanggang sa tuluyang mapuno ang kanyang paningin ng enerhiya at mapasigaw siya sa tindi ng nararamdaman. Lumipas ang ilang sandali at napansin na nahihirapan si Niu Tiantian sa pagpapatuloy ng proseso kaya humingi siya ng tulong sa hari, lumapit ng mas malapit at nakiusap na pagkalooban siya ng biyaya upang matapos ang kanilang ginagawa. Sa gitna ng kanilang cultivation, nahihirapang pigilan ni Niu Tiantian ang kanyang emosyon habang nakatingin sa hari at marahang humihingi ng mas matinding tulong. Napangiti ang bida at tinanong kung iyon ba talaga ang gusto niya, at sa halip na umatras, lalo pang nagmakaawa ang dalaga na huwag siyang tretuhin ng banayad at hilingin pang dagdagan ang lakas. Dahil dito, nagpasya ang bida na hindi na magpipigil, at agad na tumindi ang kanilang proseso, sabay sa pagtaas ng enerhiya sa paligid at paglabas ng kakaibang aura. Sa bawat sandali, lalong lumalalim ang epekto ng cultivation hanggang sa hindi na maitago ni Niu Tiantian ang kanyang reaksyon at tahasang umamin na nais pa niya ng higit. Nakaramdam din ang bida ng pagbabago sa sarili habang iniisip ang kakaibang sitwasyon na kanyang kinasasangkutan, ngunit sa huli ay tinanggap niya ito at tuluyang nakisabay sa daloy ng enerhiya. Habang nagpapatuloy ang kanilang ginagawa, malinaw na hindi pa tapos ang lahat at may mas matindi pang mangyayari, ngunit biglang naputol ang momentum nang tumunog ang isang tawag mula sa may-ari ng Baohua Tower, dahilan upang pareho silang mapahinto at mapalingon sa nangyayari. Ang tumatawag ay ang madam ng Baohua Tower. Ipinaalam nito na may natagpo ang taong nawala ng malay malapit sa isang lawa, at may posibilidad na ito ang kanyang pinsan. Binalaan siya na mapanganib ang lugar dahil sa kakaibang mga halimaw. Nagpasalamat ang bida at hindi makapaniwala na may balita na agad. Agad niyang kinuha ang artifact at nag-teleport papunta sa nasabing lugar. Sa ibang bahagi ng mundo, sa Tiwei Mountains malapit sa Bibo Pole, dumating ang bida at nadatnan ng isang malaking kaguluhan. May isang lalaki na sumisigaw na may tsismis tungkol sa isang mahalagang kayamanan sa lugar at pinipilit ang isang fish NPC na ibigay ito. Umiiyak ang fishman at sinasabing isa lamang siyang simpleng NPC at wala siyang anumang kayamanan na maibibigay. Habang pinagmamasdan ito, napansin ng bida na kahawig ng fish NPC ang kanyang pinsan at napaisip kung siya nga ba ito. Dahan-dahan siyang lumapit at tinawag ito. Agad tumakbo ang fish NPC papunta sa kanya, yamakap sa kanyang binti at umiiyak na tinanong kung siya nga si Lunayan. Nagtawanan ang dating kasintahan ng bida at ang kasama nito nang marinig ang tawagan nila. Hindi na sila pinansin ng bida at ipinaliwanag niya sa pinsan ang lahat, pati na ang dahilan kung bakit siya pumasok sa laro. Pagkatapos, agad niyang tinanong kung nasaan ang kanyang ama. Ipinaliwanag ng pinsan na magkasama silang nag-level up hanggang umabot sa level 20, ngunit may nangyaring kakaiba nang magpalat sila ng class.
Matagumpay na nakapagpalit ang kanyang amang ngunit napunta ito sa Bibo Pool at sinabing siya raw ang reincarnation ng isang nilalang. Humihingi ng tulong ang pinsan at sinabing ikinulong siya ng mga taong iyon at pinilit magtrabaho araw-araw. Bigla itong natakot at pinasigaw ang bida na tumakbo. May isang nilalang ang umaahon mula sa tubig. Isa itong level 25 Hydra Dragon na boss ng lugar. Nagkagulo ang mga tao at sabik na talunin ito. Napansin ng bida na hindi dapat may ganitong halimaw sa lugar at agad niyang naisip na may kinalaman ito kay Shen Gangbao. Sumugod ang mga tao ngunit sa isang atake lamang ay itinapon silang lahat ng halimaw. Nagulat ang lahat sa lakas nito. Itinaas ng Hydra ang kanyang kamay at sinimulang sipsipin ang essence ng mga tao sa paligid. Habang tumatawa, sinabi nitong matagal siyang pinigil at ngayon ay babawi ng lakas. Isa-isang nanghina ang mga tao hanggang maging tila tuyong katawan na lamang. At dito muna nagtatapos ang chapter na ito. Kung excited ka sa susunod, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para updated ka palagi. Shout out sa mga loyal viewers natin, salamat sa walang sawang suporta. Kita-kits sa next upload.